Nakatayo ka sa isang silid na nababalot ng dilim. Ang tanging liwanag ay mula sa buwan na sumisilip sa isang mataas at makitid na bintana. Ang iyong desisyon ay pinal na. Ito na. Matagal mong pinag-isipan, tinimbang ang bawat anggulo. Ang sagot ay malinaw at kailangan itong mangyari. Ngunit biglang may tunog. Isang hikbi, mahina, ngunit sapat na para basagin ang katahimikan. At pagkatapos, ang mga luha. Dahan-dahang dumadaloy sa kanyang pisngi na parang porselana. Ang iyong desisyon, na dati parang pader na bato, ay biglang nagsisimulang magkaroon ng mga bitak. Bawat patak ng kanyang luha ay parang asido. Tinutunaw ang katatagan ng iyong loob. Nagsisimula kang magduda. Tama ba ako? O isa ba akong halimaw? Ang bigat ng guilt ay dumadagan sa iyong mga balikat na parang isang malaking kadena. Ito ang sikolohiya sa likod ng mga luha. Ito ang sandata na hindi mo nakikita, ngunit nararamdaman mo ang talim. Madalas, iniisip natin na ang pag-iyak ay tanda ng kalungkutan o kahinaan. Isang purong pagpapahayag ng damdamin. Pero sa madilim na sulok ng human psychology, ang luha ay maaaring maging isang napakalakas na tool. Isang tool para sa manipulasyon. Isang anyo ng emotional blackmail. Paano ito gumagana? Una, ginagamit nito ang iyong natural na empathy. Kapag nakakakita ka ng isang taong umiiyak, lalo na ang isang taong mahalaga sa iyo, ang iyong utak ay automatikong gustong tumulong. Gusto mong alisin ang kanilang sakit at gagawin mo ang halos kahit ano para mangyari iyon. Pangalawa, nagtatanim ito ng matinding guilt. Ang mga luha ay nagpapahiwatig. Sinaktan mo ako. Kahit na ang iyong desisyon ay makatwiran at para sa ikabubuti, ang kanilang pag-iyak ay binabago ang naratibo. Ikaw na ngayon ang kontrabida. Ikaw ang sanhi ng kanilang pagdurusa. Pangatlo, at ito ang pinakamalupit, binabago nito ang power dynamic. Ang taong may matatag na desisyon ay dapat siyang may kontrol. Ngunit kapag pumasok ang mga luha, ang kapangyarihan ay biglang lumilipat. Ang umiiyak na mukhang mahina ang siya na ngayong nagdidikta ng sitwasyon. Ikaw na may rason ay napipilitang sumunod. Pag-isipan natin ang isang kwento. Tawagin natin silang Marco at Elisa. Si Marco ay nakatanggap ng isang pambihirang oportunidad. Isang trabaho sa ibang bansa na matagal na niyang pangarap. Ito na ang pagkakataon niyang umangat, na ibigay ang magandang kinabukasan para sa kanila ni Elisa. Sinabi niya ito kay Elisa na may ngiti sa labi. Inaasahan ang kanyang tuwa, pero hindi tuwa ang isinukli sa kanya, kundi katahimikan. At pagkatapos, mga luha. Iiwan mo ako? Sabi niya sa basag na boses. Paano ako dito? Mag-isa? Hindi ito tanong. Ito ay isang akusasyon. Isang pader na biglang humarang sa pangarap ni Marco. Sinubukan ni Marco magpaliwanag. Para sa atin ito, sabi niya. Babalik ako, pero lalo lang lumakas ang kanyang pag-iyak. Hindi mo ako naiintindihan. Ang gusto mo lang ay ang sarili mo. Ang pangarap ni Marco ay naging simbolo ng kanyang kasakiman. Ang desisyon niya ay naging pag-abandona. Ang guilt ay kumain sa kanya. At sa huli, sumuko siya. Pinili niya si Elisa.
Pinili niyang patayin ang kanyang pangarap. Lumipas ang mga taon. Ang pagmamahal ay napalitan ng sama ng loob. Isang lason na dahan-dahang kumalat. Si Marco ay naging anino ng kanyang dating sarili. Laging nakatingin sa malayo, iniisip ang buhay na hindi nangyari. Ang mga luha ni Elisa ay tumigil sa kanyang pag-alis. Pero sinira nito ang kanilang relasyon at ang kaluluwa ni Marco. Ito ang katotohanan. Ang weaponized tears ay hindi tungkol sa kalungkutan ng umiiyak. Ito ay tungkol sa kanilang takot na mawalan ng kontrol sa iyo. Ang mga luha ang kanilang emergency brake. Ang kanilang huling paraan para pigilan ka sa pag-usad sa direksyon na hindi nila gusto. Pansinin mo ang pattern. Kailan sila umiiyak? Tuwing ikaw ay magdedesisyon para sa iyong sarili, tuwing ikaw ay magtatakda ng boundaries, tuwing pipiliin mo ang iyong kaligayahan kaysa sa kanilang kagustuhan. Hindi ito nagkataon. Ito ay sikolohiya. Ito ay isang predictable na kaya. Anong gagawin mo? Paano mo lalabanan ang isang sandata na tumatagos sa kaluluwa? Una, kilalanin mo ito. Tanggapin mo ang katotohanan na ang luha ay hindi laging dalisay. Bigyan mo ng pangalan. Ito ay emotional blackmail. Ang pagbibigay ng pangalan ay nag-aalis ng kapangyarihan nito. Pangalawa, manatili ka sa iyong lohika. Huwag mong hayaang malunod ng emosyon ang iyong rason. Huminga ka ng malalim. Balikan mo ang mga dahilan kung bakit ka gumawa ng desisyong iyon. Matibay ba sila? Makatwiran ba? Kung oo, panghawakan mo. Kahit masakit, kahit mahirap. Pangatlo, magsalita ka, ngunit huwag kang makipagtalo. Sabihin mo, naiintindihan ko na nasasaktan ka, ngunit ang desisyon ko ay pinal. Kinikilala mo ang kanilang damdamin nang hindi isinusuko ang iyong desisyon. Hinihiwalay mo ang dalawa. Ang pag-unawa sa madilim na taktikang ito ay hindi para gawin kang manhid at walang puso. Ito ay para bigyan ka ng kalasag. Isang kalasag para sa iyong isip, sa iyong mga pangarap, at sa iyong karapatang magdesisyon para sa sarili mo. Sa susunod na makakita ka ng mga luha na nagbabantang lunurin ang iyong desisyon, huminto ka. Tingnan mo ng maigi. Ito ba ay luha ng tunay na sakit o mga patak ng lason na idinisenyo para wasakin ka? Ang iyong desisyon ay sa iyo. Huwag mong hayaang angkinin ito ng iba. At higit sa lahat, huwag mong hayaang lunurin ito ng kanilang mga luha.